Yeah, Navasia's the name, pakinggan nyo ang kwento. Galing sa disyerto, Abu Dhabi, ang init to the bone. Searching for a better life, a brand new cornerstone. Then we landed in Canada, sa lamig nag-iba ang tono. Unang stop, Winnipeg, Flin Flon, o The Pas ang layo. Sa sobrang lamig, pakiramdam mo'y laging ikay nag-slow mo. Pero ang pamilya, matatag lumalaban, buang loob. Moving on, another chapter to Edmonton, our new abode. Dito sa Alberta, we found our pace, our groove, our road. Navasia family, this is our story told. Yeah, from the desert sand to the prairies cold. Hello friends. So yung asawa ko, pinag-drive ko ng truck. Tapos alayo ng pag dito alayo ng parking oh. Dito siya nag-park. Tapos maglalakad pa kami ng napakalayo dito oh. Yun oh, lakad pa kami. Nagsasakyan pa kami. Dapat nag-Uber na lang pala kami. Kailan pa ba tayo mag-Uber, love? Dapat huwag ko yung pinunta niya, diba? Para sure. Sana sinabi mo mag-Uber na lang. Yeah, Navasia's the name, pakinggan nyo ang kwento. Galing sa disyerto, Abu Dhabi, ang init to the bone. Searching for a better life, a brand new cornerstone. Then we landed in Canada, sa lamig nag-iba ang tono. Unang stop, Winnipeg, Flin Flon, o The Pas ang layo. Sa sobrang lamig, pakiramdam mo'y laging ikay nag-slow mo. Pero ang pamilya, matatag lumalaban, buang loob. Moving on, another chapter to Edmonton, our new abode. Dito sa Alberta, we found our pace, our groove, our road. Navasia family, this is our story told. Yeah, from the desert sand to the prairies cold. Yeah, Navasia's the name, pakinggan nyo ang kwento. Galing sa disyerto, Abu Dhabi, ang init to the bone. Searching for a better life, a brand new cornerstone. Then we landed in Canada, sa lamig nag-iba ang tono. Unang stop, Winnipeg, Flin Flon, o The Pas ang layo. Sa sobrang lamig, pakiramdam mo'y laging ikay nag-slow mo. Pero ang pamilya, matatag lumalaban, buang loob. Moving on, another chapter to Edmonton, our new abode. Dito sa How are you guys? So, ngayon first time kong gagamitin tong Insta360 Ace Pro 2. So, may pupuntahan kami ng mga bata kasi nakapangako ako na pagsha-shopping sila. Kasi for the past week, panay tayo overtime. And syempre, babawi tayo sa mga anak natin kasi dapat last week pa to. Kaso, yun nga, biglang tinawagan ako ng office na mag-extra duty. So, syempre, hindi tayo tatanggi kasi sayang yun. OT rin yun. Times 1.5 rin yun. So, ayun, 4 days straight ako nag-work. And then, Lunes, it's June 29 yata ngayon, 29 o 30. Tapos, yun, nakapangako ako magsha-shopping kami. Pagsha-shopping ko sila. Kunting bili lang ng mga damit. Tapos, preparation na rin para sa bakasyon namin. Magbabakasyon kami going to Rocky Mountains, Jasper, Canmore, Banff, Calgary. Of course, maglilibot rin kami dito sa Edmonton. And at the same time, syempre, nabanggit ko na rin, darating yung mga kapatid ko from Winnipeg, from Edmonton, from Winnipeg, from Toronto, at syempre, darating rin yung kapatid, ang mother ko from the Philippines. This is her second time dito sa Canada, pangalawang beses na rin dito sa Edmonton, but first time niya makikita yung bahay namin dito kasi yung the last time was nag-apartment pa lang kami. So yun, excited kami, siguradong maingay itong buong bahay namin kasi kompleto kami. For the last time na nakompleto kami, siguro di ko na matandaan. It was, I think, 2013 yung nakompleto kami magkakapatid. So, although nadito kami sa isang bansa, kaso hindi naman kami, kasi nga magkakalayo kami. Winnipeg, Alberta, Manitoba, Alberta, and Toronto. So, magkakaiba kaming province. So, nag-uusap-usap lang kami through chat or video call. Pinag-uusapan namin yung mga
plano ng bakasyon. Ako kasi nakatoka sa veterinary kasi ako yung nakakalam dito sa Alberta. And syempre, hati-hati lahat. Mga gastos, whatever. Syempre, kailangan hati-hati rin yun. Syempre. So, ayun, ipapasyal muna namin kayo. Papasyal ko muna pala yung mga anak ko as promise to them. We are here. Michael, it's 3 a.m. Hi! So, nagsha-shopping? Hi. Nagsha-shopping. So, nagsha-shopping pa kami. Yung ate niya ay umiwalay. So, ganun talaga. Klaus. Ikakabay rin tong anak ko kasi gusto niya ng ibang kulay na sapatos. So, naghahanap kami ng green or yellow. Diba? Kakaiba talaga itong anak ko. Iba yung trip niya na kulay ng sapatos. So, mag-iikot-ikot muna kami dito. No, that's for adult Klaus. So, tapos na kami pamimili. Ni Klaus ay enjoy na enjoy, tuwan-tuwa. And then, kanyang ate, namimili pa. Ganun talaga pag babae. Hindi makontento sa isang shop. So, yung pinamili namin. Yeah! Swerte. Ay, nako. So, hintay lang kami tapos gusto ng mga... Where you want to go? Costco. Yeah, sa Costco daw. Paborito kasi ng anak ko na pumunta ng Costco. Doon kumain. So, doon kami kakain. So, hintay lang namin matapos tong anak ko. Tapos, we go to Costco na. Hello! So, ito na. Nakabili na ako ng vlogging camera ulit. So, bago ko papakita is unang-una, binenta ko lahat ng karamihan sa mga gadget ko kasi gusto kong palitan talaga sila. So, binenta ko yung unang-una yung drone ko which is the DJI Mini 2. Nabili ko siya siguro almost 3 years or 4 years rin sa akin yung drone na yun. So, malaking gamit siya nung nasa Winnipeg pa kami. Kasi every travel, dala-dala ko yun. Nagdo-drone shot ako doon. Then, nabenta ko rin siya. Ang nakabili is kabayan. Pinost ko siya sa Facebook Marketplace. And yung kabayan na nakabili is pauwi na ng Pilipinas. Kasi nga, yung kanyang work permit is nag-expire na. So, kumbaga, kahit may pabaon man lang siya. So, binigay ko pati yung freebies, yung bag, binigay ko sa kanya na yung lahat para, kumbaga, pang good luck sa kanya. Second, binenta ko rin yung DJI Pocket 2. One of the reason kung bakit ko siya binenta, kasi meron na akong Insta360 X2. So, katulad ng hindi ko na siya masyadong magamit and at the same time parang laging hassle yung gimbal. Para sa akin lang yun kada gamit you have to turn on tapos parang napakalimitado ng galaw mo pag using the Pocket 2. Although maganda siya, 4K, nabenta ko rin siya, nakabili naman yun is puti. Pagka-post ko sa Facebook Marketplace, nag-message siya and the same day, tapos kinagabihan, pinikap niya yung item. Hindi siya naghagel, hindi siya tumawad, sabay bayad, bagay na agad ng payment niya. So, second, binenta ko rin yun nga, nabanggit ko, Insta360 X2. Kasi gusto ko mag-upgrade. Malaking gamit rin siya, yan yung kanuna kong 360, which is, kumbaga kung
mahilig kang mag-vlog, adventure, kahit saan, magagamit mo siya kasi kuha mo yung buong angle, buong frame ng galaw mo lang pag-vlog mo. So, napakaganda. Nagamit ko siya since Winnipeg. Ang ayaw ko lang doon sa Insta360 X2 is yung pag medyo madilim na, medyo grainy na yung ano. So, tapos, binenta ko rin ang Fujifilm X-T20 ko. So, it's a mirrorless camera. Ginagamit ko siya sa photography. And I realized na I have to let go na kasi hindi ko siya magamit. Hindi siya katulad nung nasa Winnipeg na marami akong mga events, may mga bookings ako, like mga binyag, birthday parties. Dito kasi, hindi ako makapag-concentrate kasi nga busy sa trabaho. Tapos, hindi ko pagamay dito yung wala pa akong network dito, unlike sa Winnipeg. So, I decided na ibenta siya. Binili ko siya when I was Abu Dhabi pa. Nasa Abu Dhabi pa kami. So, siguro, kulang-kulang 5 years ko rin siya nagamit. Alagang-alaga yun. Tapos, ang nakabili is Indiano, which young couple from Calgary. Tapos, bumisita sila dito sa Edmonton. Tama-tama, may kamag-anak sila dito. And the same time, dinaan yung item. So, nag-demo ako kung paano gamitin kasi newbie siya. Paano gamitin ng mirrorless. Magkaiba siya sa DSLR. So, malaking bagay yun. Walang hagel. Binigay ko agad yung kung ano yung price na hinihingi ko. Is binigay naman niya. So, yun. May konting yung total na yun, medyo malaki. Tinabi ko lang siya, nag-timing ako. And honestly, hinihintay ko, may bala akong bumili ng mirrorless camera bago, drone na bago, at action camera na bago. But, isasantabi ko muna ang mirrorless camera kasi at nagbago ako ng type ng action camera na kukunin ko. Kasi honestly, sobrang excited sana ako na ilabas ng Insta360 yung X6. Unfortunately, nag-focus sila sa pocket camera para pantapat sa DJI Pocket 4 and Pocket 4 Pro. And I feel disappointed kasi hinihintay ko talaga every week. Chine-check ko yung website nila, lahat ng social media kung kailan lalabas. But I think magre-release sila ng X6 maybe next year or late this year. So, nag-research ako kung ano pa yung mga dapat kong bilhin. And nagtingin ako sa Osmo 360, which is very good. Release siya last year, I think October last year. Kaganda niya, magandang specs niya. And of course, gumagamit rin ako ng DJI product. And at the same time, 10-bit yung ang color grading niya, mas madali kapag nagko-color grade ka pag sa video. Nagbasa-basa ako, nanood ako ng mga YouTube about the review of the product, which is okay naman, balance lang siya. Pero iba pa rin ang Insta360 kasi sila ang nauna. Maybe sa darating na ang pagkakabasa ko, may darating na bagong Osmo 360 which will come hopefully by September or October. Pero may patent na sila, approval or certificate para i-release yun. Ibig sabihin, ganun yung sistema kasi ng mga product na ni-release nila. So, sabi ko, hindi gusto ko ng point and shoot, at the same time, camera siya na kaya ko na very
very flexible. So, lumabas, nakita ko yung Insta360 Ace Pro 2, which is ito. Okay? So, ito yung Insta Ace Pro 2 with Explorer grip. So, parang mayroon ka ng point and shoot camera. Kagandahan nito, 15 megapixel, may Leica lens na siya, action camera, at the same time, hindi ko siya pwede sabihin para siyang mirrorless camera or whatever. Pero, yung typical na ginagamit ko na pagkuha ng mga picture is kaya niya nang gawin to. Pero, like, kasi 50 megapixel and at the same time yung video niya is 8K. Tapos may iLog. Hindi siya 10-bit but may iLog para for the color grading for the video, which is okay na sa ganitong kaliit na camera. So, nahirapan pa ako ngayong mag-vlog kasi wala pa akong bumili. In-order ko pa yung para sa selfie stick kasi meron siyang quick release, meron na siyang included. So, binili ko siya sa Costco kasi mas maganda yung package niya. May kasama ng SD card, may extra battery, may grip na kasama, and ano pa ba? Ayun. Tapos, kinumpare ko siya sa Amazon, which is medyo mas lamang pa rin ng Costco, mas mura ng konti. At the same time, kompleto na siya. Hindi ka nabibili ng extra na SD card. Kasi kung sa Amazon kasi, almost the same price siya, pero hindi bibili ka pa ng additional battery and SD card. Pag mga ganito kasi, lalo na ang specs ay malaki, like 4K or 8K, you need ng malaking SD card, malaking storage ng SD card. Kasi pag gumamit ka ng 8K, malamang sa malamang kakainin yung storage mo. Pero usually pag video kasi, I'll do 4K. Siguro mag-8K lang ako pag mga quick shot lang, quick video shot lang. Hindi mo siya kailangan ng 8K for whole duration ng video mo kasi ubos kahit pa 256GB ang SD card mo, mauubos siya. Hindi mo na siya So, maliban nila kung marami kang SD card na dala. So, ito yung aking bagong vlog camera. So, nafi-flip siya. And ako kasi, pag bumibili ako ng any gadget, it takes time para mag-decide ako. Hindi siya automatically nag-decide ako na bibili agad. Ito, buwan, bago ako nag-decide na ito na. Actually, muntik ng Insta360, Osmo Nano 360. But, ito pa rin yung pinaka, ko. Kung magtatanong, may plano pa ba akong bumili ng professional camera? Yes, but not now. Kasi ang tinatarget ko na camera is the Fujifilm X-E5. It's a 40 megapixel mirrorless camera. Pero siguro not now. I'm still planning to buy a drone. Next vlog, ipapakita ko sa inyo kung anong drone yun. Decided na ako kung ano yung drone na bibiling ko. Consider. But, hindi ko muna siya ipa-priority. Ano ba yung ko? Kasi, ang drone kasi, most especially sa Alberta, is not, hindi ka basta-basta nakapagpalipad ng drone. And most especially sa mga park, may mga certain restrictions. So, hindi ka na lang basta lipad na lang lipad. Lalo na dito sa Alberta, unlike sa Winnipeg kasi, hindi masyado strict siya. Dito kasi masyadong strict. Ang kukunin ko naman, ang bibiling ko naman is the same pa rin, less than 249 grams na drone para hindi mo na kailangang mag-license. Kung sakasakaling magbago isip ko, may license ako, may drone pilot license ako. So, ibig sabihin, kahit bumili ako ng more than 249 grams, like Avata or DJI Avata, DJI Avata 360 or
bigger drones, allowed ako magpalipad kasi meron akong license. Kumuha ako ng license nun. Pero I decided na mag 249 grams lang ako ang bibiling ko para hindi masyadong restricted o hindi masyadong marami kasing bawal kapag more than 249 grams yung drone mo. Hindi siya basa-basa ka. Hindi ka basa-basa pwedeng magpalipad kahit saan. So, kailangan mo ng permit. Unlike sa 249 grams, allowed ka but may mga konting restriction. So, yun yung naglalaro sa akin. So, yun lang po. Yun muna po yung masishare ko sa inyo. Excited akong i-explore pa to. Although, marami na akong review. May mga upcoming accessories ako na in order na I'm waiting na mailagay dito. So kung nakita nyo, ang ganda, 'di ba? Ay sorry, yan. Para ka lang may maliit na mirrorless camera, 'di ba? Sobrang cute. Na-try ko sa pagba-vlog. Ang ganda, sobrang ganda nito. So, next time na mag-vlog ako, gamit ko na to, hindi na yung phone ko. So, although okay pa rin naman yung iPhone 16, okay pa rin siya gamitin pag-vlog, pag mga quick. But, I think, majority na ng i-vlog ko next time is ito na yung gagamitin ko. Hintay ko lang yung pagdating ng aking car mount, yung selfie stick ko, any accessories na padating, ibabahagi ko sa inyo. Hindi po, maraming pong salamat sa inyo pong suporta at magkita-kita muli po tayo sa susunod na mga vlog. God bless!